Good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 10, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Rizal Avenue, Barangay 332 Santa Cruz, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Maria Clara Street, corner ng South Sikap Street, Plainview, Mandaluyong po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Nais ko nila. Ano pang buwan na yung Panginoon? Mabilis naman, tapal-tapal lang. Pero naman sila. Dapat nakakulong sila lahat. Kaya dapat nagawa diba? Reklamo pa ng mga residente. May isang bahagi ng proyekto ang hindi tapos at putol. Ang apektado pa dito, ang mga kabahayan na malapit sa ilog. Katakot-takot na baha ang nararanasan ng mga residente dito sa Barangay Bunsuran 2, Purong Puno. Dahil itong kinatatayuan natin ngayon, itong mismong lugar na ito, dapat ay mayroong flood control project o mataas na dike para makontrol yung baha at hindi pumasok sa mga kabahayan. Pero dahil nga walang nakatayong proyekto dito, ang resulta, itong mga kabahayan dito sa gilid ay nasira na. Ang may-ari ng bahay na yan ay si Nanay Rosalinda, na puro nervyos na daw ang inabot sa tuwing may malalakas na bagyo na tatama sa Bulacan. Siyempre, galit po kami. Dapat po pala meron na kami na irurakot nila yung pera para pagawagan. At baha, paas kami ng gamit. Kaya napilitan po kami ng pagsisit sa kanila ng wala kami kahit sa taas. May nakita rin ang aming team na isa pang proyekto na parte ng Purong Puno. Pero hindi ito ang flood control project. Pwede ba dyan na lang? Pero nilang bahagi nito at ayon sa mga residente, bagong tayo lamang ang tigil. Sa isang multo sa mga code flood control project. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News. Nagservisyo para sa Pilipino. Ayan, the Philippine Animal Welfare Society of Ford saan pwede mong makakali ang kanilang mga shelters doon kahapon at ngayong araw nagsimula ang online dating via Zoom at sa February 12-14 naman ay online dating pero muli po sa sila. Pwede pa rin kayo pakilahok via sponsor a link para sa mga detalye pwede kayong pumasyal sa official website ng po at tingnan ang Akala ko di kasya. at kanilang mga proyekto tungkol sa Nag-cancel kasi kanina, Diyos. Ay, di kasya sa Bios siya. Doon sa trunk kasya. Kasya sa trang yan? Oo, trunk ng Diyos. Malaki yan eh. Kasya pa na yun doon? Kasi nakakahiga ako nun eh. Ang hirap lang kasi ng parada dito. Yun nga, bawal lang ang bawal mag sa mga nagpapandang balita. Patay sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Maynila, si Galot nagtugat dahil sa babae. 10 pulis sa Angono Rizal, inireklamo ng isang estudyante ng iligal na pang-aresto, pananakit at pangingikil. Sa pool sa video, akit bahay, sumalakay habang natutulog ang mga biktima sa Antipolo. Dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuluyan ng ibinasura ng Kamara.
Mahigit 10 barko ng China patuloy na namamalagi sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines itinigil ang pagkakatuhan ay sa magpilihan ang mga opisyal ng pamahalaan. Bubog ng ilang bahay natuklap sa pananalasa ng Buhawi sa Lanao del Sur. At 3 taong gulang na bata sumakses sa pag-akyat sa tuktok ng Taras Bridge sa Bataan. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Pasintabi po dahil maselan ang balitang ito. Patay ang isang 15 anyong gabinatid matapos pagsasaksakin ng kapwa estudyante sa labas ng eskwelahan sa Baseco Compound sa Maynila. Ang sinasabi ng estudyante ng krimen, pampabasus umano ng suspect sa girlfriend ng biktima. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra. Report sa CCTV ang susukan ng 2 estudyante sa labas ng paaralan sa barangay 649 Baseco Compound sa Maynila nitong Lunes ng gabi. Nakuhanan din ng cellphone video away ng mga minor de edad kung saan kitang inundayan ng saksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo. Nag-iwalay ng landas ang dalawa hanggang bumagsak sa kalsada ang sinaksak sa biktima. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa mga tinamong saksak sa dibdib. Kamagin ko ng napasok, ano po sa kutsilyo na saksak? Inabangan umano ng suspect ang biktima dahil sa naging alitan nila. Matapos umanong kasi ng suspect ang kasuhan ng biktima. Parang inaambahan po ko yung dalawang beses. Kaya lumapit po siya, sabi niya, bakit parang nakakabastis daw po. So akala ko okay na po yung alitan, sabi ko kasi hayaan niyo lang po kasi magkakilala ko naman po. Arestado naman ang suspect sa kanilang bahay. Na-recover sa isang basurahan ng kakalim na kanyang ginamit sa krimen. Ayon sa ina ng suspect, hindi nakalo ng kanyang anak na mamasamain pala ng biktima ang pagbiruan sa girlfriend nito. Binubuli rin aniya ang kanyang anak kaya nagdala ito ng kutsilyo dahil sa takot na siya ay pagsulungan ng gusto ng biktima. Pagkada sa pagkakilya yun, kaya nandun po yung biruan. Parang binubuli daw siya dahil sa, yun nga, yung girlfriend niya, yung anak, maliit daw siya, sinigurado na lang daw din siya. Tuluyan na talaga yun sa randang ng takot sinapunahan siya. Ikinalungkot ng barangay ang insidente. Sa kabila ng pinaigil nilang pagkabasa sa lugar. Tumatakbo po yun. So, kami, ako talaga driving. Tulagan pa ng mga kapulitan natin sa loob. Talagang hindi kami napupulang sa pagan. Ang problema po kami nang pinapatayan. At saka yung yung mga rambula nila. At saka yung mga maraming po nila. Nanawagan naman ang barangay sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak para hindi masangkot May sa gulo. ano pala. Mananatili muna sa homicide section ng Manila Police District ang minor de edad na suspect habang Ay. nagpapatuloy ang investigasyon. Natumba yung motor. Halakunan ay nakatakda siyang ilipat sa kustudiyan ng Department of Social Welfare and Bagong, Development. Bea Cuadra, bago pa na. ABS-CBN News. Sa din sa CCTV ang pagsalakay ng magnanakaw sa isang bahay sa Antipolo City sa Rizal, linggo ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Ixton. Yun, yung jeep, ang nakasagi. Hinabol ng driver. Sa langit ng bahay sa kwarto na natutulog na mag-anak sa barangay Mayamot at Antipolo City Rizal, linggo ng madaling araw. Lumuhod ang suspect at inabot sa ilalim ng kama ang isang bag
na agad pinasok sa laway. Biglang nag-alert ang after cellphone ng biktima. Pero natangay pa ang bag malapit sa bagong tinuyang sumakat. Umaga na ang malaman ng mag-anak at pinasok na naman sila ng pagnanakaw. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna. Pasamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is Jam, the Filipino Channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Samantala, Land Transportation Office, naglabas naman ng show cause order sa